Yon, ito na naman tayo mga kababayan ha. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito'y tungkol na naman kay Epipanyo Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay support naman. Pero bago natin bakbakan itong hindot na itong si Epipanyo Labrador, ipaalala ko lang sa ating mga kababayan, huwag nating kalimutan na piliin sa darating na eleksyon ang Team Suka, mga kababayan. Huwag tayo sa Team Sinuka. Dahil mga bangag yan, mga kababayan. Katulad din yan ni Epipanyo Labrador na laging sumisinghot ng utot ng demonyo. Kaya yung utak niyan ay puro hangin na. Kaya nga kung ano-ano na lang yung pinagsasabi. Nanakot pa. Kaya mga kababayan, kami mga bumabanat kay Epipanyo Labrador, kami mga bumabanat sa administrasyong ito, natakot na tuloy kami. Nanginginig na kami sa takot kay Epipanyo Labrador dahil siya lang yung bukod tanging vlogger na supot, na mayabang, na duwag, na nagtatago, na nagpipismas, mga kababayan. Nagtapang-tapangan. Pero nga ang katotohanan, sobrang duwag naman yan. Kaya nanginginig, tumitindig lahat ng balahibo ko sa katawan kay Epipanyo Labrador. Natakot ako sa kanya. Pati nga si Captain Dado daw, takot na daw sa kanya. Ay di wow! Natakot si Captain Dado. Nakakatawa. Baka pati si General Mitran, natakot na rin sa'yo. Baka si Senador Bato de la Rosa, na dating general, baka takot na rin sa'yo. Grabe ito, mag-angat ng bangko itong hindot na ito. Tumatayo, pati tayo nga ako tumatayo sa takot sa'yo, Epipanyo. Sige nga, magpakita ka nga ng mukha mo, kung talagang matapang ka. Sige nga, inahamon kita. Hindot ka, huwag kang magyabang. Yung mga dati daw mga bayani, nagtatago naman daw sa bundok. Hindi bayani ka. Bayani daw siya. Katulad daw ng mga dating mga bayani sa ating bansa, mga nagtatago din naman daw talaga sa bundok. Palusot ka pa. Talagang ganun ka talaga, nagtatago ka talaga sa bundok dahil sobrang duwag ka, sobrang takot ka, sobrang tawag nito mga kababayan, yung budol ka, nangutot ka sa yung mga supporters. Humihingi ka ng tulong, humihingi ka ng pambiling bigas. Gusto mo padalan kita ng ilang sakong palay bang gusto mo? Malapit na kaming mag-ani. Gusto mo padalan kita ng palay? Gusto ibigay mo kasi yung address mo. Kasi yung Gcash mo, sabi mo nga kahapon, pinalitan mo na. Siguro may nakapagsabi, uy, yung Gcash mo, ando na kay Rondi TV mo, baka Rondi TV News, baka mamaya doon, i-publish doon. Kaya nagpalit ng ito. Ano pala mga kababayan yung Gcash pala, yung kay Ma'am Joyce, yung Gcash pala ni magkwentuhan muna tayo yung Gcash pala ni Epipanyo Labrador, yung mga pinapadala niya sa kanyang mga subscriber noon ay sa kanyang anak pala. Ang may-ari daw ng Gcash na yan, yung anak ni Epipanyo Labrador. Ibig sabihin mga kababayan, napaka walang hiya talaga. Napakakapal ng mukha mo. Ginamit mo pa yung anak mo para sa panguhot-hot mo, para sa pambubudol mo. Kaya kunwari ka nagtapang-tapangan kahit hirap na hirap ka na, inamin mo, na hirap ka na sa kalagayan mo. Pero pinili mo yan dahil mas mabilis ka makapangluko ng tao. Nakakapira ka dahil sa yung pangbubudol. Di ba mga kababayan? Yan daw yung may-ari ng Gcash, anak ni Epipanyo. Ibig sabihin, pati anak niya, idinamay sa kanyang kalukuhan. Walang hiya talaga. Sobrang walang hiya ka. Saan ba yung mukha mo? Tuduruin ko. Dito. Gusto ko duruin talaga yung mukha mo Naghamon-hamon ka pa kay Boss Dada. Baka'y balibag ka ni Dada.
Baka ibabalibag ka ni Boss Dada. Litsugas kang tao ka. Talaga namang walang utang na loob yang si Marcos eh. O ako nagsabi rin ako, walang utang na loob. Walang utang na loob talaga yan, totoo yan. Pagkatapos niyang gamitin ang Isiminay, pagkatapos niyang gamitin si BP Sara, pagkatapos niyang gamitin si Pastor Kibuloy, pagkatapos niyang gamitin ang INC, akala mo, di ko alam, nasa Philippine Arena ako. Nung panahon na andoon sila BP Sara at saka itong si Bangag. Andoon ako, alam ko, ginamit ang Philippine Arena nung nangangampanya, yang si Marcos. O sino ba yung mga nakapunta doon sa Philippine Arena? Sabihin niyo sa akin kung sinungaling ako. Huwag mo akong paglulukuhin, ipipan niyo. Ito na mga kababayan ha. Sabay-sabay natin itong panoorin. Mananalo't mananalo pa rin ang aming mahal na Pangulo. Dahil sa buong Luzon pa lang, solid na. Solid yan. Kung meron ng mga Duterte Na, mayroon ng ano, 1% lang, dumaan. 99%. Pagdating sa Luzon, lalong-lalo na sa Bisaya, Naku po! na kung saan ay binuhusan, tinulungan ng husto ng ating mahal na Pangulo, na kung saan yung hindi na ibigay ng dating administrasyon ay naibuhos sa kanila, na ibigay sa kanila, lalong-lalo na sa parting Mindanao. Ito na mga kababayan. Diba? So Visayas daw, panalo daw si Marcos dahil binuhusan daw ng tulong. Saan yung tulong? Asan yung tulong nga? May nakakatanggap ba dito sa aming banda? Mayroon daw tulong, kunwari lang mayroon, nakalista sa papel, pagdating naman ng araw, wala. Anong sinasabi mo mananalo sa parting Mindanao? Ito napakabugok talaga nitong tao na ito. Kung may bugok pa sa lahat ng bugok, kung yung itlog na hindi napisa, ang tawag si Bisaya ng bugok, kung mayroon pa talagang bugok sa lahat ng bugok, ito na yung tao na ito. Ito na yun mga kababayan. Grabe, sobra. Na kung saan napakaraming mga nitibo, napakaraming mga kababayan natin dyan na nabigyan ng mga lupain na hindi na ibigay Nasaan? ng nakaraang administrasyon. Diba? So, huwag mong ipagmalaki. Ikaw demonyo ka, ikaw si Raulo ka, ikaw mongoloid ka na vlogger ni Kibuloy. Unawain mo muna sinasabi mo bago ka magsalitang mongoloid. Naku, natin naman siya Para mo. sa ganun, hindi kita nasasagasaan. Naku po. Ayoko managasa eh. Kapag ganun ka bobo, kasi Raulo ka gago, yung isang vlogger, sasagasaan kita. Ha? Sasagasaan kita. Kaya mag-ingat, para hindi kayo matatikim ng birada ni Pipan. Naku po! Naku, Diyos ko, nanginginig ako. Yung mga vlogger, nag-iingat na. Kasi baka mapanood ko yung mga vlog nila, natatakol, tingnan nyo si Dado ngayon. Nanginginig ako sa takot kay Bipanyo. Lagot na lagot. Nanginginig ako. Hindot ka, huwag mo kaming tatakot-takutin. Hindot ka, huwag mo kaming tatakot-takutin. Mananakot ka pa? Subukan mo nga. Sinasabi mo pang 20,000 lang yung ulo namin. Baka yung ulo mo walang halaga yan. Pag pumunta ka dito sa amin, patok ka ako lang yung ulo mo sa mga manok ko. Huwag mo kaming tatakot-takutin, huwag mo akong takutin. Nako po, ipipanyo ka. Huwag kang mayabang. Pismas mo nga, di mo matanggal-tanggal eh. Di mo nga matanggal, tingnan mo yung itsura mo, tingnan mo yung sarili mo. Anong matatakot sa gasaan mo? Paano ka makasagasa na sa pundo ka? May dala kang mga truso para sa gasaan mo. Grabe to ha. Hindi na tumitira, hindi na basta-basta mano dahil takot nang masagasaan, ipipan nyo lang. Naku po! At yung iba pang mga vlogger, hindi na sila basta-basta tumitira ng, kumbaga sabi sa pataka na lang. Sas. Dahil baka pag nabasa ko, napanood ko, sasagasaan kita. Iba yung sinasagasa ko, malapison yan. Ha? Ang ginagamit kong pangsagasa, malapison. Kaya kayo mga vlogger ng mga demonyong mga politiko, mag-ingat kayo. Mag-ingat. Careful kayo sa mga ano ninyo. Kami pa yung pinag-iingat. Kung gayahin, dapat ang pinaglalaban ninyo, taong bayan. Dapat ang pinaglalaban ninyo, yung katotohanan. Di ba haling sagasaan nyo kahit sino, kahit malaki, kahit ilan nyo ako. Kahit iglesia ni Manalo na demonyo na Diablo, hindi ako nagdalawang isip. Kahit si Ticonio, hindi ako nagdalawang isip. Kasi alam kong mali. Kaya kahit pader, gigibain ko. Nako po. Ha?
Yan ang ginagawa ko. Pero kung yung ginagawa nyo ganyan, aba, mga kababayan, halatang mga bayad ho ito. Yan sa aminin ko, dahil sa pagtatanggol ko sa taong bayan, dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan, dumadanas ako ng paghihirap. Ha? Ganoon naman talaga eh. Kahit manood ka ng telebisyon, noong panahon ng mga Kastila, yung mga Kastila malaya, yung mga mananakop malaya na nandoon sa kapatagan, samantalang yung mga bayani natin katulad ni Andres Bonifacio, katulad ni Emilio Aguinaldo ay nakaranas na magtago sa kabundukan. Naging bayani Para pa. lamang iligtas ang kanilang mga sarili. Nang sa ganoon ay mapagpatuloy nila ang kanilang pakikibaka, ang kanilang pakikipagtatanggol sa taong bayan, maging sa ating bansa. Ganito ang nararanasan. Naku po. Eh, hindi na ako magtataka. Tanggap ko. Kaya, mga kababayan ko, huwag po kayong maniwala sa mongoloid at siraulong vlogger na to. Minsan hindi po humingi ng pinansyal ang ating mahal na Pangulo para lang tulungan siya sa kandidatura. Dahil di niya kailangan yun. Alam naman ng lahat yun. Doon pa lang sa Blayda itong vlogger na ito. Ha? Pangalawa, kahit hindi bumoto yung mga membro ni Kibuloc, hindi yun kawalan sa ating mahal na Pangulo dahil alalahanin ninyo, 32 million. Ha? 32 million ang bumoto sa ating mahal na Pangulo. Ha? So, yan ay karamihan ay hindi miyembro ni Kibuloy. Dahil ang membro ni Kibuloy na mapapakinabangan mo lang dito sa ating bansa, siguro ay nasa 3,000 lang na pwedeng bumoto. 7 million, tanga. As yung malaki. Totoo naman na sinasabi ng aming mahal na Pangulo na talagang bula ang propeta yung amo ninyo. Kaya sa pamunaan ng SMNI, lalong-lalo na kay Kibuloc, sabihin mo dyan sa vlogger mo na totoong sinasabi nila, hindi ako totoong makapangyarihan. At ako ay totoong mula ang propeta. Dahil kung totoo akong Diyos, hindi ko na kailangan ng kahit anong kapangyarihan, hindi ko na kailangan ng mga ganito-ganyan dahil makapangyarihan ako. Ha? Baka sakaling magawa mo yan, Kibuloy, matauhan yung mga tauhan mo, gawin mo, baka kahit sa ganyang paraan pa man lamang, makagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo o sa harapan ng Diyos. So mga kababayan, ito lamang po ang aking binigyan ng birada ngayon dahil hindi ko nagustuhan yung para bang pinalalabas nila dito na may utang na loob ang ating mahal na Pangulo sa pinansyal na bagay, maging sa mga membro, no? Kung tutuusin, para lang malaman mo ha, Boss Dada TV, ikong hinayupa ka. Para lang malaman mo, tulad ng sinabi ko, kahit wala, yung mga membro ni Kibuloc, mananalo aming mahal na Pangulo. Ha? Yan ang saksak mo sa utak mong napakalit. Mongoloid ka. Kaya mga mananalo pa rin ang aming... Yan nga na mga kababayan, ano? Panay banggit ito ng mongoloid. Sino mo yung mukha mongoloid? Sino yung mata niya? Yung mga mata ng mga mongoloid. Tapos, naging hero pa siya ngayon. Dahil nga ginaya niya si Emilio Aguinaldo. Nagtatago. Ang pagtatago mo, talagang duwag ka. Totoo naman talaga na si Pangulong Marcos Bangag ay walang utang na loob. Wala talagang utang na loob yan. Alam ko yan. Bakit alam ko? Andoon nga ako nung nangangampanya yan. Panay ano yan? Panay dikit kay BP Sara Duterte. Dahil nga alam nila, si BP Sara Duterte talaga sakim sa kapangyarihan, tumakbo ng presidente yan. Dahil mananalo naman talaga. Mananalo talaga si BP Sara. At yung si Bangag Jr., hindi naman talaga mananalo yan. Tinalo na nga ni Lini yan noon eh. Kaya nga, pinilit nila na makuha yung loob ng mga Duterte. Dahil nga, alam nila na yan lang talaga ang magpapanalo sa kanila. Kaya nga, niligawan si BP Sara. Sus, nako Kati Panyo, wala ka talagang alam. Kung gaano ka kapal lang pismas mo na gamit-gamit ngayon. Ganon kakapal ang mukha mo. At ganon naman kanipis yung utak mo. Natatakot daw yung mga vlogger na masagasaan na Epifanio. Naku po! Bumaba ka nga
kung talagang matapang ka nga, magtanggal ka nga ng pismas. Yung pismas mo nga lang, di mo na matanggal-tanggal. Request na nga lang ng pismas, di mo na matanggal-tanggal. Tapos, ganun ka magsalita, ang yabang-yabang mo magsalita. Huwag kami, boy! Huwag mo kaming loohin. Alam namin yung totoong matatapang. Alam namin yung totoo na makabayan. Hindi katulad mo. Nako. Kilalang kilala kita, Epifanio Labrador. Yun ang mga kababayan, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna ako, Mag-shoutout lang muna ako. Hindot na ito. At talagang alam naman niya at talagang inamin niya na hirap na siya sa kanyang buhay. Gusto nang sumuko nito. Alam ko gusto nang sumuko nito eh. Yung mga ganyang pananalita na sinasabi niya, na aaminin ko, hirap na ako. Kung hindi lang ito nahihiya sa kanyang sarili, sa kanyang kayabangan, gusto na sana nitong sabihin na gusto ko nang magtanggal ng pismas. Kaso nga lang, baka talaga ako mahanap. Sana naman wag niyo akong saktan. Magmamakaawa ito. Sana naman wag niyo akong husgahan. Dahil sa mga panglalait ko, ganito pala yung itsura ko. Tapos nakalait ako, grabe. Yan ang bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. May bagong komento yata dito, Shoutout kay Alan, di lahat ng mga kasinungalingan ni Cobrador ay mismo gawain. Tayo lang Mula kay Alan 2024, di lahat ng mga kasinungalingan ni Cobrador ay mismo gawain niya at ibinibintang sa iba para hindi kuno siya mahalata na iyan talaga ang mga gawain ng taong iyan. Yun ang tama talaga. Shoutout na rin kay Elizabeth Mabingnay. Si Epifanio nga iyong pumatay kay Percy Lapid. Lagot ka! Marami na tuloy nakakaalam sa'yo na ikaw ang pumatay kay Percy Lapid. Lagot! Pumatay yun. Bakit ka kasi bintang na bintang sa mga tao, shoutout na rin kay Rolando Versosa. Baka ikaw ang supot, hindi si Epifanio Labrador. Ito may subscriber dito. Magtawag ka pa ng iba. Gustong gusto ko yung magbanatan tayo. Gustong ko yan. Siya may sabi naman ni Bernie Platilla, may naligaw na langaw dito. Shoutout rin kay Binok TV, garapata yan ng aso. Garapata ba ng aso? Naligaw. Sabi naman ni Mirlo Gaanan, kulukoy ka rin, tropa ni Labrador, support ka rin. Maraming salamat sa mga nagkomento. Shoutout rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Yan, si Ma'am Joyce talagang binoking si Epifanio na yung gamit-gamit niyang Gcash ay sa kanyang anak. Pero yung mga kababayan, sa ginawa niyang kalukuhan, dinadamay niya pa yung anak niya. Siguro talagang di na siya nag-isip, Yung pinakakain sa kanyang pamilya galing sa pangluloko. Talagang nalululok mo pa ba yun, gano'n? Shoutout rin kay Rolando Versosa, shoutout, baka ikaw, ito rin, nabasa ko na, binanata na, binanawa niyan. Shoutout rin kay, dito tayo sa may bandang baba, kay Ariel Untalan, shoutout magkano ba hilingin mo sa akin, Labrador, pag kain ng baboy? Pagkain ng baboy para mabusog ka o pag kain ng aso. Yan ang sabi ni Ariel Untalan. Shoutout rin na kay Romeo Solis, Boss Ronde, sana araw-araw win po ninyo, baka bandang sa huli tumino rin po yan. Alam nyo, yung hindi pagpapatuli nasa Biblia po yan. Labrador, alam mo, nasa Biblia pala yan. Hindi ko alam yan, nasa Biblia pala yung hindi pagpapatuli. Shoutout rin kay Ma'am Joyce, si Ronde TV mo. Good evening po. Kakauwi lang from work, always amping. God bless din po, Ma'am Joyce, maraming salamat. Ma'am Bergie Verel, Gigius ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Ido sa Borby, shoutout Shoutout rin kay BX Nis, BX Nis. Wala yan, ilang paso siya ni Malapitan ba ang andyan? Malapitan, si Along Malapitan, idol. Yun ang kalaban ni Trillianis. Hindi mananalo yan, mananalo taga doon ako sa Caloocan dati.
Matagal ako nakatira dyan sa Caloocan, sa may Bagong Silang. Diyan ako sa may Peace 4. Baka gusto ako hanapin ni Epifanio sa Peace 4. Hanapin mo ako doon. Kilala pa rin ako doon. May mga kakilala pa rin ako dyan. Sabihin mo lang yung may tindahan ng bike shop doon dati sa may Peace 4 sa may Tulay. Tanong mo doon, ni Labrador. Shout out na rin na kay Michael Bolima. Michelle Bolima. Shout out tingnan natin hanggang saan ang suporta sa kanya. Shout out na rin kay Butcher TV ha, galing drama. Yan boss, dapat artista yang pinasok niya. Di rin pwede sa artista yan, idol. Hindi naman pwede siya. Yung talagang yung mga King Kong. Pwede siyang gamitin ng King Kong na nakapismas. Pwede yan. Si Rondeños, tapos na ito. Si may Pimi Mendez sa Gamuyaw, no? Yan yung na si Cobrador ay kasabot pala yan ni Congressman Arnie Teves. Shout out pa rin ha kay Mabili sa Borby ha. Dito tayo sa may bandang baba, ano? Saan ba yung mga komento dito? Ang daming komento, di natin mababasa lahat, ano? Pero binabasa ko naman ito, ano? Shout out pa rin ha kay Nick Chico Channel. Maraming salamat, idol. Lalabas din ang katotohanan pa. Shout out, idol. Shout out bagong subscriber. Maraming salamat sa iyo ha, Nick Chico Channel. Maraming salamat. Shout out sa yung mga subscriber. May ano ba ito? May channel ba ito? Vloggers din siguro ito si Nick Chico Channel. Shout out sa iyo ha. Shout out. Mas mabuti pa ang mamuno ng ating bansa, Iglesia ni Cristo ang akin ang kung pwede lang kasi INC may pagkakasya. Totoo talaga yan. Ako Katoliko ako ha. Katoliko ako pero may paniniwala ako pwede rin na mamuno ang Iglesia ni Cristo sa ating bansa. Bakit? Bakit kamo? Dahil nga sila may pagkakaisa. Tama yan, may pagkakaisa. Tayo mga Katoliko, may pagkakaisa ba tayo? Wala. Yung mga Katoliko, pag nagsisimba, pag uwi ng bahay, chismisan yan. Pag kapitbahay mo, yung masarap ang ulam, i-chismis ka. Yan yung buhay ng Katoliko. Alam ko kasi Katoliko ako. Bakit di ko alam yung buhay ng Katoliko? Dati rin ako nagsisimba sa Katoliko talaga. Halos linggo-linggo ako nagsisimba. Kaso nga lang mga kababayan, nung nalaman ko na yung mga pare, may mga pare tayong pabor sa droga. Bakit pa ako magsisimba? May mga pare tayong gumagamit ng droga. Bakit pa ako magsisimba? Bakit ako makikinig ng misa ng isang pare? Na yun pala, malakas uminom, malakas manigarilyo, malakas gumamit ng droga. O ba't ako makikinig pa sa kanila? Ako wala akong bisyo. Dapat sila makikinig sa akin dahil wala akong bisyo. Baliktad. Yun ang dito lang muna once again. This is Rondy TV mo. Katoliko ako. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.